So yan mga utoy, welcome sa isa na namang edisyon ng ating Hunter x Hunter Dark Continent series. Sa nakaraang content nga natin ay tinalakay natin ang 5 banta na matatagpuan sa Dark Continent. Ngayon naman ay talakayin natin ang history ng sangkatauhan ukol sa paglalakbay sa nasabing kontinente. Sasabihin ko na rin sa inyo ang mga kayamanan na nandoon para maintindihan natin bakit nga ba nagkukumahog ang mga tao na magpunta sa ganitong kadelikadong lugar. Pero bago muna yan ay inaanyayahan ko po kayo na mag-subscribe sa ating YouTube channel, hit the bell icon para ma-notify sa mga bago nating videos. Mangyari lang po na paki-like ang video na inyong napapanood upang matulungan nyo ang algorithm ng ating channel. Maraming salamat po. So yan, wag na tayo magpaligoy-ligoy pa, simulan na natin to. So gaya nga ng sabi ko kanina, ang paglalakbay sa Dark Continent ay lubhang delikado. Puwera nga po sa 2 paglalakbay na ginawa ni Chairman Netero, ang sangkatauhan sa pangunguna ng V5 Nations ay nakapagtala na nga po ng 149 na opisyal na paglalakbay sa Dark Continent. Sa kasamaang palad, sa 149 na paglalakbay na yan, 144 dyan ay hindi na nakabalik. Yung natitirang 5, kung pinanood nyo yung video natin nakaraan, 5 grupo yan na libo-libong tao ang sangkot. Ngunit subalit datapwat, 29 katao lang ang nakasurvive. At sa 29 katao na yan, 4 lang kasama si Beyond Netero ang nakapamuhay ng normal. Kung titignan nyo ang mga numero na yan, siguro mas maganda kung wag na lang pumunta ng Dark Continent. Tama ba yon? Pero sabi nga natin kanina, may mga kayamanan o yaman na pupwedeng matagpuan sa lugar na yan. Pero bago natin isa-isahin ang mga bagay na pwedeng matagpuan sa Dark Continent, sagutin muna natin ang tanong kung ano kaya ang posibleng ginawang tama ng 5 paglalakbay na to para may makaligtas pa sa kanila. Diba? Kung iisipin nyo, 144 hindi na nakabalik. 5 lang sa mga paglalakbay ang may kwentong baon. At sa palagay ko, ito ang kanilang ginawa upang mapataas ang kanilang survivability. Okay, sa Dark Continent, hindi ko lang alam kung saang parte ito o kung saan man to naroroon, pero may matatagpuan dyan na isang malaking tarangkahan. Isa itong gate na ang mga nasa loob niyan ay miyembro ng Magical Beast Tribe. Merong ilan pa sa inyo na nagsasabi na ito daw ay Kuruta Clan, pero hindi po sila po ang Magical Beast Tribe, and we can assume na sa pangalan pa lang nila ay hindi sila tao. So diyan sa gate na yan, ang Magical Beast Tribe ay nag-assign ng isang gatekeeper. Ngayon, itong gatekeeper na to, ayaw niya ng mga tao na may mga masasamang asal o mga walang galang. And most likely, itong gatekeeper na ito ang naengkwentro ng 5 grupo na nagpunta sa Dark Continent. Pagkatapos nilang makilala itong gatekeeper, magpapalabas siya ng isang guide. At yung guide na yon ang sasama dito sa grupo na to para pumunta doon sa lugar na gusto nila. So yan parang pumupunta ka sa tourist destination. Pag hindi ka pamilyar sa lugar ay kumuha ka ng tour guide. Parang ganon. Ganyan ang trabaho ng gatekeeper. Magpapalabas siya ng guide, pagkatapos nun ay bahala na siya sa inyo. So yan ang mechanics kung paano maglakbay sa Dark Continent. Ngayon, ang tanong, may guide naman pala. Bakit parang disaster pa rin ang nangyari? Ganito kasi yan mga utoy. Dahil sa may guide kayo, nakasalalay sa kanya ang kahihinatnan ng paglalakbay, pati na rin ang magiging kapalaran ng buhay nyo. Kaya kung gusto niyang mapahamak kayo, mapapahamak nga kayo. Ganyan ang nangyari sa 5 paglalakbay across the board. Gamitin nating example ang nangyari kay Beyond Netero. Ito ay nangyari 50 years ago. Dito sa paglalakbay na to, Kukanyu Kingdom ang nag-sponsor sa kanya. So imagine, narating ni Beyond ang tarangkahan, nakausap niya yung gatekeeper, naglabas ang gatekeeper ng guide. Ang mission nila dito ay makuha ang halaman na tinatawag na metalyon. Eventually, naging matagumpay naman sila at nakuha nila ang naturang halaman. Ngayon, dito na magsisimula ang problema. Noong pabalik na sila, puinersa sila ng guide na magsama ng isa sa mga 5 threats. At ito nga ay ang Zobae disease. Eventually, lahat ng tauhan ni Beyond ay nagkasakit liban sa kanya hanggang sa nakabalik nga sila ng Kukanyu Kingdom. Isipin nyo na lang, ang paglalakbay na yan ay nagdulot ng epidemya.
Ang masaklap, wala itong gamot. Naalala nyo ba sa nakaraang video natin kung ano ang gagawin sakaling maengkwentro ang 5 threats? Iniisip nyo ba na gagamutin kayo kapag nagkasakit kayo ng Zobae disease? Abay hindi. Gagamit sila ng puwersang militar para lipulin kayo. Ganon yun ha, naintindihan nyo? Ito pa ang masaklap na nangyari. Yung halamang metalyon na siyang dahilan ng misyon nila ay namatay. Ang ending, wala na nga silang napala, nag-uwi pa sila ng isa sa 5 threats. Dahil dyan sa mga pangyayari na yan, hindi na muling pumayag si Chairman Netero ng Hunter Association na magkaroon ng panibagong paglalakbay sa Dark Continent. So at least sa side ng V5 at ng Hunter Association, sa loob ng 50 taon wala na silang alam kung merong pang naglakbay sa lugar na yan. Ngayon, sumagot muna tayo ng tanong mula kay Scarface 047. Sabi niya, kung si Nanika ay, paano siya nadala sa mundo ng mga tao? Sabi mo Kuya Utoy, wala nakaligtas sa ekspedisyon ng Member Republic na nakaharap yung ay. 3 nakaligtas pero wala na sa katinuan. Paano nila nadala si Nanika? Tsaka gaseous yun si ay, si Nanika hindi. Okay, maraming salamat sa katanungan. Unang-una, hindi garantya na si Nanika ang nabitbit pabalik ng Member Republic. Gaya ng sinabi natin kanina, ang kahuli-hulihang recorded na paglalakbay sa Dark Continent ay 50 years ago at ang may gawa nga nito ay si Beyond Netero. Ang paglalakbay na ginawa ng Member Republic ay mas nauna pa dyan, higit 50 years ago. So kung meron mang ay na nakarating sa Member Republic noong mga panahon na yon, malamang in-exterminate na yan. Ayon kay Illumi Zoldyck, si Aloka ay bigla na lang lumitaw sa kanilang lugar. At ang mga nasawi gamit ang kapangyarihan ni Aloka ay pareho sa mga kamatayan na kagagawan ng ay. Malaki ang chance na ay talaga si Aloka. At kung meron mang dahilan si Killua para pumunta ng Dark Continent, ito na yon. Ngayon, sa pagiging gaseous, ayokong magmarunong. Si Togashi Sensei lang ang nakakaalam kung papaano ito nangyari. Sa tanong naman kung papaano siya napunta sa mundo ng mga tao, meron akong teorya tungkol dyan sa video natin tungkol kay Don Fricks. Maglalagay ako ng link card sa taas kung gusto mong i-view. So yan, maraming salamat. Balik na tayo sa topic. So sa kasalukuyan, ito na yung pang 150 na paglalakbay sa Dark Continent. Si Beyond Netero na naman ang pinuno ng ekspedisyon. Ayon pa kay Jing, ibang ruta ang gagamitin nila, so most likely hindi nila maengkwentro ang 5 threats. Isusugal nila ang kapalaran nila at kung mamalasin ay baka makaengkwentro sila ng ika-6 na banta. So overall, hindi talaga magandang idea ang paglalakbay sa Dark Continent. So tanong, ano bang mahihita nyo? Bakit ba gustong-gusto nyong pumunta sa Dark Continent? Parang naghahanap lang kayo ng kamatayan, di ba? Ganito kasi yan mga utoy. Kapag nagalugad nyo daw ng gusto ang Dark Continent at nakahukay kayo ng mga mahalagang bagay doon, mag-a-advance ng husto ang sangkatauhan. Halimbawa, ang unmanned rock na matatagpuan sa bulubunduking bahagi, hilagang silangan ng Lake Mobius, ay isang bato na pag nabasa ay naglalabas ng kuryente. Kahit kasing laki lang ng munggo ang makuha nyo, 20,000 kilowatts ang kaya nitong ilabas na kuryente na tatagal ng 24 oras. Isipin nyo na lang kung makakuha kayo niyan ng 1 tonelada. Aba walastik, tubong lugaw ang Meralco pag nagkataon. Yun nga lang nasa teritoryo ito ng PAP. Sa 1,000 katao na nagtangkang kumuha nito, 7 lang ang nabuhay. Ngayon, magpunta naman tayo sa timog ng Lake Mobius. Matatagpuan naman doon ang nitro rice. Ang kanin na to, pag nakain mo, magkakaroon ka ng mas mahabang buhay. Siguro ko naman dahil dito, magkakaroon na kayo ng idea kung papaano maaabot ni Don Fricks ang edad na 300. Mahigit yon kung sakali. Kaya lang, itong nitro rice ay nasa teritoryo ng Hellbell. 99% na mga nagtangkang kumuha ng nitro rice ay patay. Sunod sa south-southeast naman ng Lake Mobius, matatagpuan naman dito ang Trinity Elixir. Ito daw ang mother solution of all liquids. O yung mga scientist na nakikinig ng channel natin, paki-explain. Absent ako nung tinatalakay yung mother solution Hindi ko alam kung ano yun, pero mukhang importante kasi binabantayan to ng I. Medyo masaklap ang naging history ng mga taong naghanap ng Trinity Elixir.
tatlo lang ang nakaligtas sa kanila at yung tatlo na yon nawala pa sa katinuan. So pang-apat sa listahan natin, ang yaman na direktang matatagpuan sa norte ng Mobius Lake. Isa po itong halaman na kayang makapagpagaling ng 10,000 sakit. Ang tawag po dito ay all cure herb. Yan, napaka self-explanatory naman po niyan, di po ba? Talagang may magkaka-interest kumuha nito kasi kung isa kang mayaman at meron sa pamilya mo na may malubang karamdaman na hindi mapagaling ng siyensya, posible na ito na ang sagot sa iyong problema. Yun nga lang, ito ay binabantayan ng humigit kumulang 100 briyon. Hindi lang sinabi kung ilan ang ipinadala ng United States of Saherta para makuha ang halaman na to, ay assume libo-libo rin po ang pinadala nila na nagkamatay doon sa misteryosong ancient city. Dalawa lang po ang pinalad na makabalik sa kanila ng buhay. At ang kahuli-hulihang yaman, ito nga yung hinahabol ni Beyond Netero, walang iba kundi ang alchemical plant na metalyon. So ano ba ang epekto nito? Alam nyo kasi mga utoy, kapag binabanggit ang salitang alchemy, ang main goal nito ay ang pagpeperpekto ng bakal. Ang normal na iron gagawin mong gold. Kaya sigurado na yayaman ang makakakuha niyan. Yan lang po ang 5 sa pupwedeng matagpuan na kayamanan sa Dark Continent. Siguro meron pang mga bagay doon tulad ng gasolina na hindi nakakapag-produce ng polusyon, tubig na gamot sa lahat ng klase ng lason, bakal na pinakamatibay pero simbigat lang ng plastic. Mga bagay nga daw ito na makakapag-advance ng sangkatauhan. Ngayon, bilang konklusyon na natin at teorya, siguro ko naman meron na kayong idea kung papaano napunta ang reyna ng mga langgam para magkaroon ng Chimera Ants sa NGL. So, since si Gyro ang pinuno ng NGL at ang NGL naman hindi miyembro ng V5, posible na nagpadala sila ng ekspedisyon papuntang Dark Continent. Kung ano man ang gusto nilang makuha doon, hindi natin alam. Pero gaya ng mga nauna, nagsakay si guide ng isa sa mga salot. Habang pabalik sila ng NGL, inubos na nung reyna yung mga tao doon sa barko. Eventually, napadpad nga yung reyna dito sa kuweba and the story goes on. So, since nabanggit natin si Gyro dito, posible na alam niya ang papunta sa Dark Continent. At dahil sa ngayon, isa na siyang Chimera Ant, baka naiisip niya na sa Dark Continent mahahanap ang sagot kung papaano siya makakabalik sa dati. O ano, ayos ba yung teorya na yon? Sana ay natuwa kayo para sa content natin sa araw na ito. Nga pala, hindi muna ako mag-upload ng Hunter x Hunter content. Hindi naman kasi tungkol sa Hunter x Hunter ang channel natin. Re-reviewin ko kasi ang isang anime na nagustuhan kong panoorin nitong nakalipas na 2 buwan. Ito nga po ay ang Apothecary Diaries. So sana kahit hindi Hunter x Hunter ang content natin ay suportahan nyo pa rin. Pagkatapos naman ito ay balik tayo sa ating Hunter x Hunter content kung saan tatalakayin natin ang naging labanan sa pagitan ni Chrollo at ni Hisoka. Kapag tinalakay ang Dark Continent Arc, hindi natin pwede na hindi to daanan kasi napaka-importante talaga ng laban na to. Pagkatapos kasi ng kanilang sagupaan ay nagsanga-sanga na ang mga pangyayari. Magiging sobrang unpredictable na ang sitwasyon dahil sa kanila. So yan, hanggang dito na lang muna. Maraming salamat sa pakikinig. Muli, ito po ang inyong Kuya Utoy. Palagi tayong manood ng anime. Palaganapin natin ang anime culture. Magbasa ng Hunter x Hunter hanggang sa muli. Paalam.